Ang pag-ibig sa isang vampira. Chapter 2. Ang pagsubok sa kanilang pag-iibigan. Nagising si Angel sa malamig na simoy ng hangin na dumampi sa kanyang mukha. Nasa labas sila ng kanilang tahanan, nagkampo sa ilalim ng mga bituin. Katabi niya si Alucard, ang kanyang minamahal na vampira. Ang gabi ay tahimik, maliban sa huni ng mga kuliglig at sa malakas na tibok ng kanyang puso. Ayos ka lang? Tanong ni Alucard, ang boses nito ay may bahid ng pag-aalala. Tumango-tango si Angel. Oo, medyo napagod lang ako sa mga nangyari kanina. Naalala niya ang pag-atake ng mga mangangaso ng vampira. Muntik na silang mahuli, ngunit dahil sa kanilang mabilis na pagkilos at sa mga natutunan ni Angel sa pagiging vampira, nakaligtas sila. Alam kong natatakot ka, sabi ni Alucard. Hinawakan ang kanyang kamay. Pero nandito lang ako, palagi. Ngumiti si Angel. Salamat. Tanging sagot niya. Habang nakatingin sila sa mga bituin, hindi maiwasang mag-isip si Angel tungkol sa kanilang kinabukasan. Paano kung hindi sila makatakas sa mga mangangaso? Paano kung matuklasan ng mga tao ang kanilang lihim? Alucard. Panimula niya. Paano kung hindi natin ito kayanin? Huminga ng malalim si Alucard. Hindi natin alam ang mangyayari sa hinaharap, Angel. Ang mahalaga, magkasama tayo sa lahat ng pagsubok. Pero, paano kung ikaw ang mapahamak dahil sa akin? Malungkot na sabi ni Angel. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Sagot naman ni Alucard. Ikaw ang pinakamahalagang tao sa akin. Niyakap ni Angel si Alucard ng mahigpit. Sa sandaling iyon, nakaramdam siya ng seguridad at pag-asa. Kahit na maraming hamon ang kanilang hinaharap, alam niyang kaya nilang malampasan ito, basta't magkasama silang dalawa. Kinabukasan, nagpasya silang umalis sa kanilang tahanan at maghanap ng mas ligtas na lugar. Alam nilang hindi sila maaaring magtagal sa isang lugar, dahil baka matuntin sila ng mga mangangaso. Habang naglalakbay sila, marami silang pinagdaanan. Naranasan nilang magutom, nauuhaw, at napapagod. Ngunit hindi sila sumuko. Patuloy silang naglalakad, palayo sa mga taong gustong manakit sa kanila. Sa kanilang paglalakbay, natutunan ni Angel na maging mas malakas at mas independente. Natutunan niya kung paano gamitin ang kanyang mga kapangyarihan bilang isang vampira upang maprotektahan ang sarili at si Alucard. Samantala, lalo pang tumibay ang pagmamahalan ni na Angel at Alucard. Sa gitna ng lahat ng kanilang pinagdaanan, mas naging malapit sila sa isa't isa. Ngunit hindi pa tapos ang kanyang pagsubok. Marami pang mga panganib ang naghihintay sa kanila. Kailangan nilang maging handa sa lahat ng maaaring mangyari. Ang pagsubok. Kinaumagahan, nagising si Angel sa sinag ng araw na sinisilap sa kanilang pinagtataguan. Bahagyang nanlalaki ang kanyang mga mata nang mapagtantong wala na si Alucard sa kanyang tabi. Tumayo siya at sinubukang hanapin ito ngunit wala siyang nakita. Nag-aalala siya. Nasaan kaya si Alucard? Habang nag-iisip, narinig niya ang isang pamilyar na boses. Angel, nandito ako. Lumingon si Angel at nakita si Alucard na papalapit sa kanya. May dalang mga prutas at tubig. Napangiti siya nang makita ito. Akala ko'y may nangyari na sa iyo. Sabi niya habang may pag-aalala sa mga mata. Huwag kang mag-alala. Sagot naman ni Alucard. Nag-ipon lang ako ng pagkain natin. Kumain sila ng sabay habang nagpapahinga. Pagkatapos, nagplano sila kung paano sila aalis sa lugar na iyon. Alam nilang hindi sila maaaring magtagal doon dahil baka matuntin sila ng mga mangangaso ng vampira. Saan tayo pupunta? Tanong ni Angel. May alam akong isang lugar na ligtas. Sagot ni Alucard. Isang lugar kung saan hindi tayo makikilala. Dugtong niya. Naglakbay sila ng ilang araw hanggang sa makarating sa isang maliit na nayon. Nagpanggap silang mga ordinaryong tao at umupa ng isang maliit na bahay. Doon, nagsimula silang magtayo ng isang bagong buhay. Ngunit hindi nagtagal, bumalik ang takot ni Angel. Natatakot siyang matuklasan ang kanyang tunay na pagkatao. Natatakot siyang mawala si Alucard. Isang gabi, hindi niya napigil ang magtanong kay Alucard. Paano kung malaman ng mga tao ang tungkol sa akin? Paano kung itakwil nila ako? Hinawakan ni Alucard ang kanyang kamay. Hindi nila kailangang malaman. Mixing sagot nito. At kahit malaman nila, hindi ko hahayaang may mangyari sa iyo ng masama.
Pero, paano tayo mabubuhay ng normal kung hindi tayo maaaring lumabas sa gabi? Tanong ni Angel. Makakahanap tayo ng paraan. Sabi ni Alucard. Basta't magkasama tayo, kaya natin itong lagpasan. Niyakap ni Angel si Alucard ng mahigpit habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Napagtanto niya na kahit anong pagsubok ang dumating, kaya niyang harapin ang lahat kasama si Alucard.